Hello Libra Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 14 to 20. Tulad po nakagawian, kunin niyo lang po yung mga resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Libras po yun, okay? Kaya patalasin niyo po ang inyong intuition this time para makuha niyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, for not skipping the ads, saka po sa mga nagdo-donate sa ating channel. Maraming salamat po sa iyong generosity and kindness sa ating channel. So, Libra, ano naghihintay sa iyo ngayong April 14 to 20? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Wands. In the area of what you need, you have the Eight of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Fool card. Wow! New beginnings. In the area of your near future, meron kang the Devil card. In the area of your challenge this week, meron kang Two of Cups. In the area of your fortune, meron kang Five of Swords. In the area of your divine advice, meron kang Justice card. Wow, ikaw ito, Libra. Nito ka. Ito ang payo sa iyo ng spirit guides mo. Pag-usapan natin later. And your outcome, you have the Seven of Swords. Okay, let's talk about that later. At the bottom of your deck, you have the World card. Wow, a completion, accomplishment, success. There are things sa life mo this time na parang kailangan mo daw buuin o tapusin para talagang makuha mo na yung right outcome. Pero ka bang pinagpaliban ito mga nakaraang araw, linggo o buwan, parang natenggang mga projects o natenggang mga goals o mga inaayos mo, pwede papeles ba yan o kaya pag-asikaso ng pagbebenta ng ganito, pagbebenta ng ganyan, o kaya may hinihintay kang client na yun na lang bayad niyang hinihintay mo, kompleto na, sold ng isang property, o kaya meron kang hinihintay na mga bagay na kukumpleto sa kinakailangan mo para makagora ka na somewhere else, ganyan. The World card also is telling me na meron sa inyong lilipat, magbabakasyon o mag-travel somewhere else for many reasons, pwedeng bakasyon o trabaho or finding yourself again. That's what I'm hearing kasi merong area of closure din, see the World, para meron ka nang tinapos na cycle sa life mo and now you're about to enter a new part in your life. So, this is a very productive background energy for you, Libra. Kailangan mo daw action at kilusin ang iyong sarili at I'm hearing na talagang papasok ka sa bagong antas ng buhay mo. Okay, Libra? Simulan natin na yung reading. At the center, you have the very beautiful card, Ace of Wands. You have the new start, new beginning, a spark of an idea or knowledge. Meron ba nag-alok sa'yo ng trabaho this time? O kaya bagong endeavor, bagong assignment, bagong task na nangangailangan sa'yo ng sigasig at bagong pagpaplano, bagong simula. And something na hindi mo pa nagagawa before. That's what I'm hearing. And now you're being called to just face this. Tapangan mo ang sarili mo, harapin mo. And that malaking potential ito that will change your life for the better. Huwag mo daw ito pangilagan. This is like, syempre, bagong endeavor, bagong trabaho, bagong simula. And then maraming aayusin, maraming adjustments, maninibago ka, ma-overwhelm ka, pero lagi mong iisipin na ito ay step by step mong kailangan gawin para ma-acquire yung bagong horizon, yung bagong outcome na talagang deserve mo because napakita mo na hindi ka sumuko at napakita mo na handa mong tanggapin itong mga bagong ito. I'm seeing here, especially with the background, this is like an accomplishment. Ma-accomplish mo to at makukuha mo to. This is a success for you. And you're entering talaga a new cycle. May tatapusin ka na daw sa buhay mo na struggle eh. Pag natapos mo na to, bam, bagong simula, bagong endeavor sa life mo. And I'm seeing you transforming for the better. Wag mo to pangilagan, kunin mo at asikasuhin mo and lagi mong isipin na, uy, this is my opportunity this is my opportunity para magkaroon ng magandang buhay. Kaya wag ka daw matakot, wag mong pangilagan, wag mong iwasan, okay? The Ace of Wands being clarified with the Three of Pentacles. You're being called to cooperate with other people. Meron ka ba diyang nabigyan ka na ba ng task o kaya you're in a group where kailangan mo makipag-cooperate, maging team member, maging kapakipakinabang sa grupo na yan para mabuo ang isang plano, mabuo ang isang bagay na tinatrabaho nyo matagal na, and you're thinking, ano ba yung kaya ko ma-contribute to them? Kailangan ka ng brand new spark. Parang
kailangan ko ng matinding idea, kailangan ko matinding strategy para makatulong ako sa grupo na ito so that matapos na namin yung dapat namin tapusin. Pwede rin sa pamilya ito, nag-iisip ka siguro ng mga um, bagong ways o mga strategy para makabayad o makatulong sa mga pangangailangan ng iyong pamilya. Pwede rin ganun. But for others, ito ay talaga nag-require for you to step up and make good decisions at maging kapakipakinabang ng miyembro sa grupo na ito para ma-accomplish nyo yung mga bagay na gusto nyo ma-accomplish ngayon. In the area of what you want, you have the Page of Wands this time. May mga bagay ka doon na kinakatakutan mo, no? Medyo naiilang ka. There's fear there parang you're being given a task or an assignment or merong endeavor na dumating sa life mo and hindi mo alam kung paano siya asikasuhin. Parang iniisip mo kasi na hindi ka pa ready o kaya hindi mo kayang panghawakan o hindi pa enough yung knowledge mo para ma-accomplish siya, ganyan. So parang ikaw kino-compare mo rin ang sarili mo sa iba na parang teka, kaya ko ba to? For sure sila kaya nila pero ako kaya ko ba? Ma-accomplish ko ba to? May dagdag pressure sa'yo. So, tinatawag ka ng spirit guides mo na this time, be playful. Wag pangunahan ng takot yung gagawin. Be brave, be enthusiastic. Dapat i-embrace mo to, i-welcome mo to with open arms, and be excited. Yan sinasabi ng spirit guides mo. Hindi lahat ng problema o pag-aasikaso sa isang bagay ay dagdag problema sa'yo. Lagi mo isipin na ang dumarating sa yung mga opportunity ay swerte at saka pagkakataon ito para umangat ng iyong buhay. Okay? So, be excited on the things na pinagkakaabalahan mo this time. The Page of Wands is being clarified by the Judgment card. Yes, I don't know why, pero kailangan mo to talaga magising sa katotohanan na kailangan mo itong aksyonan. Meron sa iyo sa puso mo na sinasabi mo rin na, uy, sige gawin ko na to, sige simulan ko na to, kailangan ko tong laksa na loob ko, nakikita mo yung mga kailangan mo i-improve sa sarili mo pero pinapangunahan ka ng takot, ng kaba, ng judgment din sa sarili mo, huwag mo daw husgahan ang sarili mo, and I'm seeing here na basta daanan mo lang at maging i-enjoy mo yung proseso, makukuha mo siya. I-enjoy mo yung pamamaraan, i-enjoy mo yung the way you do it. Siyempre may mga bagay ka pa rin hindi alam because page ka pa lang dito, sabihin marami ka pang dapat matutunan at naunawaan mo na kailangan mo siyang matutunan. Pero as you go, huwag mo husgahan ang sarili mo, maging mabait ka na sa sarili mo na everything is a learning process for you, okay? In the area of what you need, ito ang kailangan mo, kumawala ka sa mga bagay na nagpapatali sa'yo. Pwedeng iniisip mo kasi na hindi mo kaya, hindi ka pa marunong, o kaya walang tumutulong sa'yo, feeling mo hindi pa enough time, parang kulang yung time, hindi ko ito magagawa. Basta dinadown mo yung sarili mo There are stagnancy sa buhay mo now. Parang may stuck moment ka na parang, paano to? Hindi ako makawala, hindi ko magawa, hindi ko matapos. Kaya siguro dito talaga tong the world card. Kailangan mo talagang matapos itong cycle na ito for you to start a new thing sa buhay mo para ma-accomplish mo na siya at makawala ka na dyan. So, ikaw, kailangan mo daw lakasan ang loob mo at maniwala ka, i-hype mo yung sarili mo. Lagi mo sabihin, hindi, kaya ko to. I have the skills, I have the talent, I am beautiful, I am capable, I am able para magawa mo yan. Kailangan mo lagpasan ng mga sarili mong self-limiting thoughts, okay? The 8 of Swords being clarified by the 9 of Swords. Yes, na-stress ka na. Hindi ako tumatawa kasi tinatawanan kita Natatawa ko kasi tama yung sinabi ko kanina na na-stress ka na, sobra-sobra na itong mental torture sa'yo, nag-overthink ka na rin, pagod ka na, kakaisip, kaka-stress kung paano mo to lalagpasan o paano mo to magagawa o paano mo to ma-accomplish. Pero isa sa mga paraan para ma-accomplish yan at malagpasan mo yung mga stress na yan ay kumawala ka dun sa mga pangmamaliit mo sa sarili mo o mga mali mong iniisip tungkol sa kakayanan mo. Kaya mo to, you have the skills, huminga ka, yan ang una-una tala Libra. Huminga ka, maupo ka, mag-relax ka, isipin mo na kaya mo, isipin mo na magagawa mo ito, lahat ng problemang darating sa endeavor na yan, kung ano yung inaaskasa mo, kaya mo, malalagpasan mo, may mga taong tutulong sa'yo, at saka walang mararating ang worries, walang mararating ang stress, walang mararating ang sobrang pag-aalala mo. Lalo lang dadagdagan yan yung problema, okay? So, huminga ka. Now, gawin mo na, huminga ka, kaya mo yan, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Fool card. So this time, itong spark na to, parang ang naka-apekto dito ay ito. Parang gusto mong sumugal sa isang bagay. Gusto mong parang gumawa ng something new, yung hindi mo pa nagagawa. Gusto mo mag-take risk. And you're telling yourself na kung hindi ko gagawin ito, baka
I mean, baka iisip mo, why not kaya, no? Meron nag-poke ng interest sa isip mo na parang, why not kaya ito yung try ko? Baka this time matapos na. Baka this time ay gumana na. Baka this time yung paulit-ulit kong pagkakamali ay hindi na mangyari and then ito mag-work for me. So meron ng spark sa isip mo, sa puso mo na parang, why not take the risk for this? Why not try something new? And then yun yung spark of an idea na kailangan mo this time. At ito'y laksan mo na loob mo dito at para tell these people na importante sa'yo na ito yung balak mong gawin so that mag-agree din sila at makuha mo yung support na kinakailangan mo at makawala ka rin sa mentality na ito. Overstressed and stuck and self-limiting for you, okay? Kung mawala ka dito, ito ang pinaka-problem mo eh. Kung mawala ka dyan, everything will do good for you. The full cards being clarified by the Three of Wands. May 3-3 ka na. You are protected by your spirit guides. You are loved and you are supported. So, be at peace with that. Na yung mga spirit guides mo ay tinutulungan ka at hindi ka iniiwan. Kung ano yung balak mong gawin mo. Three of Wands dito with the full card, sinasabi na don't wait for trying something new. Huwag ka lagi maghihintay kung kailan ang tamang pagkakataon, tamang oras kasi baka mamaya lumipas yan sa'yo. Makawala sa'yo yung moment na yan, yung pagkakataon na yan kasi naging matatakutin ka o kaya pinagpaliban mo, nahiya ka, ganyan. So this time, in order for you to get brand new results, you have to take new steps. And these new steps ay magagaling sa'yo. Kaya laksan na loob, gawin mo na. Sumugal ka na sa bagay na yan, take the risk. And dyan din lalabas yung growth mo. At marirealize mo, madidiscover mo rin yung sarili mo, yung mga kaya mo palang gawin. At saka dyan mo rin talaga matitimbang kung ano yung mga steps mo moving forward. Okay, Libra? In the area of your future, ito ang very interesting. You have the Devil card or the shadow side sa tarot reading na ito. Sinasabi dito na kailangan daw talagang iwan na yung mga bagay in the past. There's still remnants sa near future mo na mga bagay na mali mong iniisip o ina-associate mo yung sarili mo sa mga tao na hindi na nakakatulong sa'yo, na humihila sa'yo pababa, o kaya mga maling habits, mga mali mong ginagawa sa pag-accomplish ng mga bagay-bagay. Mahilig ka ba mag-procrastinate o kaya ipagpaliban yung mga bagay na dapat ginagawa mo na ngayon? O kaya pinapangunahan mo ng negative yung outcome kahit wala pa naman. Nag-overthink ka many times, many ways. Mas marami yung negative thinking kaysa positive thinking, ganyan. So this time around, kung mawala ka daw sa mga madidilim at negatibo mong mga kinakaharap so that mas bumago pa ang buhay mo, okay? The Devil cards being clarified by the Ace of Swords. Yes, kung mawala ka sa madidilim mong bagay na iniisip. Because Ace of Swords is kalinawan, clarity of the mind. The Ace of the smart, ito smart si Ace of Swords eh. So, this time, kailangan mo daw timbangin at saka i-assess na ano ba yung mga bagay sa buhay ko na kailangan ko nang alisin. Ano ba yung mga mali kong paniniwala sa sarili ko, sa journey ko, sa mga bagay na gusto ko. Kailangan maliwanag ang isip mo, malinaw kung anong gusto mo at putulin ang dapat putulin. Whether relasyon sa mga taong talagang humihila sa'yo pababa o mga sitwasyon, mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo na hindi na nakakatulong sa'yo. Now is the right time for you na putulin na yan at linisin ang buhay for the better, okay? In the area of your challenge, Libra, you have the Two of Cups. Challenge sa'yo, nakikita ko dito, communication. Challenge sa'yo ang pakikipag-usap sa ibang tao. Parang, especially here with the Three of Pentacles, you're working with a group, you're working with other people. And then, kailangan mo makisama, kailangan mo makibagay, kailangan mong mag-impart din ng iyong effort. Ganon din sila sa'yo. Parang, also accept criticism, accept other people's ideas, ihalo mo sa idea mo, blend it so that makabuo kayo ng mas magandang resulta. But for now, the challenge is, parang, nahihirapan ka makipag-usap, makipag-communicate, sabihin yung nilalaman ng puso mo, sabihin yung gusto mo. It's either nahihiya ka o natatakot kang ma-judge, natatakot kang ma-reject, or natatakot kang makuha yung other side of the outcome na pinapangilagan mo because naisip mo na, ay baka ito ang maging outcome. Kasi nga puro nega ka eh. Marami kang iniisip na nega, hindi ka makawala doon sa thought na kaya mo. Hindi ka mawala sa thought na, hindi, positive ito eh. Positive ang outcome. Pero ninega mo lagi ang, may parte ng isip mo na, ay hindi, baka hindi nga, ganyan. So make sure always think positively, okay? The challenge also for you is to see I don't know why, pero see also, be empath with other people. Magkaroon ka ng empathy with other people na kung may pinagdadaanan ka, may pinagdadaanan din sila para mas magkaunawaan kayo. I'm seeing here na
have a communication with people para makuha mo rin yung gusto mo at mapaabot mo yung tamang mensaheng gusto mo ipaabot sa kanila, okay? The Two of Cups being clarified by the Four of Pentacles, letting go of control, letting go of those fear na baka hindi ka maunawaan, na baka ma-judge ka, na baka hindi sila bumilib sa iyo o hindi nila i-take yung sinasabi mo o hindi ka pakinggan, ganyan, ma-reject ka, ganyan. So make sure let go of those things. Let go of I'm hearing kasi na parang because meron ka na ring judgment with them, kaya parang ayaw mo nang tumulay, ayaw mo nang nag-reach out, ganyan. So this is the right time for you to let go, i-shed mo na yung mga takot na yan, i-shed mo na yung mga mali mong paniniwala, and reach out to people na talaga makakatulong sa'yo o kaya kailangan ka rin nila, isipin mo kailangan ka rin nila at kailangan mo rin sila. Kailangan ma-reciprocate itong energy na ito. Okay, Libra? In the area of your fortune, ito naman ang maganda, Five of Swords. Focus ka sa positive. Ang dami dito parang shifting, talagang major shift sa life mo. At ito yung nire-require sa'yo ng spirit guides mo. Very, very identical ang mga message sa'yo here and there. In order for you to accomplish something, kailangan mo daw, wag ka na mag-dwell o wag mo nang palakihin. I don't know why I'm telling this. Huwag mo daw palakihin yung ibang drama o ilang problema. Parang minsan i-let go mo na. Huwag mo nang pansinin. Huwag mo nang bigang buhay o bigyan ng hangin yung mga negative na sinabi sa'yo, negative approach, yung mga nakita mong pangit, nakita mong mali. Sometimes focus ka na sa sarili mo. Kasi nagiging clouded na yung iniisip mo. So this time, especially sa area siya ng fortune, may kalinawan ng isip mo parang, yes, I'm gonna win this, I'm gonna get this, and hindi ko na iisipin yung ibang bagay. You're gonna come out of this on top. Kaya wag mo na daw masyadong stressin ang sarili mo sa proseso. Just focus on the end goal and think that what you're getting is what you deserve. At wag mo na isipin yung mga nega sa paligid. Okay? Celebrate your victories. Celebrate your leveling up. Okay? The Five of Swords being clarified by the Moon card. Yung mga bagay doon na hindi mo alam, yung mga bagay na parang nakatago sa'yo, hidden sa'yo, parang, ba't kaya siya ganun sa akin? Ba't kaya ganyan yung ginawa niya? Hindi naman ito yung sinabi ko. So marami kang iniisip na parang, bakit ganun? And then, naka-clouded na yung isip mo na, bakit ganun? Bakit ganun? Hindi mo tuloy nakikita yung mga tagumpay mo o yung mga positive things sa life mo. Kasi nakafocus ka doon sa nega na yun. Minsan, yung mga bagay na hindi natin alam o hidden sa atin, siguro much better na hidden na lang talaga sila sa atin at hindi na sila nakaka-apekto sa atin buhay, di ba? Parang, what you don't know doesn't affect you ba? What doesn't kill you? Ano ba yung saying na yun? What you don't know won't affect you ba? Something. I-comment mo nga sa baba kung ano yung kung ano yung saying na yun. But in the same manner, in the same reading, parang kung ano yung mga bagay na hindi mo alam, hayaan mo nang hindi alam. Just be happy with what you have. Enjoy your own happiness and don't be affected by other people. Okay, Libra? Yun ang your fortune this time, is to celebrate and be on your own zen. Dapat, kung zen ka, happy ka, at peace ka, okay na yun. Ha? In the area of advice, you have the Justice card. This time, balance ang kailangan mo daw isipin sa life mo. Like I said kanina, huwag mo na isipin yung mga nega, huwag mo na isipin yung ibang tao. Kailangan importante, balance ang life mo. I'm seeing here, always go with the truth. Always go with the right thing to do. Kailangan, bantayan mo daw this time. Yan. This is the message I'm getting. Paalala ng spirit guides mo. Always do the right thing. Lagi mong isipin, every action has consequences. So make sure this time na pag ginawa ko ba to, ano ang mangyayari? Anong epekto sa akin, sa paligid ko, sa mga taong mahal ko? Kailangan bantayan mo daw ang iyong bawat kilos because magiging domino effect yan with other people. Okay? The Justice cards being clarified by the Ace of Wands. So make sure talaga na isip bago kumilos, pag-isipang mabuti. This is for, because lagi may effect may cause and effect. Merong maapektuhan at merong magbabago sa life mo. So make sure na kung anong gagawin mo, pag-isipan yung epekto para makuha mo agad yung mga resulta at maplano mo mabuti para makuha mo yung mga brand new start in your life, hindi makaapekto sa mga bagay na ginagawa mo. Okay, Libra? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the divine. First, you have number 60 or 6 and 0. Kung importante po ang number na yan sa inyo, this is a confirmation that this reading is for you. Swan spirit, nakita pa ba kayo ng swan anywhere, whether pictures, personal or internet? This is a confirmation that this message is for you. Time for a deep dive. Like kasi dito kanina, talon ka na. Simulan mo na with the Three of Wands. Deep dive daw, sabihin, mag-plunge ka na, gawin mo na yung mga bagay na ginagawa mo. So,
enough ng paghihintay, mag-take risk ka na sa buhay na gusto mong gawin, okay? Para mag-accomplish ka. Ito pa ang isang message for you. You have relaxation promotes healing. So may mga bagay daw na kailangan mo din mag-relax, especially here, dahil mong stress, dahil mong kailangan tanggalin sa isip at puso mo. Pag nakapag-relax ka, dun mag-heal ang yung isip at damdamin, mas magagawa mo yung mga dapat mong gawin, okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan buong linggong ito, Libra. You have loneliness. I know that I am never alone. So nakakaramdam ka ba ng loneliness this time? Libra, lagi mong isipin that love is all around and you're not lonely. You're alone maybe, but you're not lonely, okay? May mga bagay na dapat hanapin mo yung kaligayahan sa paligid mo. And you can start that with gratitude, okay? In the area of your outcome, Libra, you have the Seven of Swords. May mga bagay daw this time na kailangan mong asikasuhin on your own. I'm hearing na kung merong mga bagay na hindi nag-go in your favor o meron kang tinatrabaho with other group, especially here with the Three of Pentacles, na parang you're working on a group, di ba sabi ko kanina na parang kailangan makibagay, makitrabaho, makisama, ganyan, give your equal effort sa ginagawa rin nila. So this time around, parang mag-strategize ka daw. Learn how to navigate things. Sa isip mo muna, wag mo muna agad let out with other people. This time parang, okay, yan ang ginagawa mo. Ito gagawin ko. Okay, bago ko sabihin to, pag-isipan ko muna para yung desired outcome mo ay makuha mo. At hindi to mag-go astray o ma-misinterpret ka with other people. Ano ngayon? Parang tread carefully. Alamin muna bago mag-step forward. Okay, the Seven of Swords being clarified by the Hierophant. Yes, kung kailangan mo daw maghanap muna ng mentor o maghanap ng mga bagay o mga tao na makakatulong sa'yo, mag-seek ka daw ng advice. Sabi, uy, bala ko tong gawin, meron kaming gagawin with these people, with this community, with this group of people. So tingin mo, ano kayang kailangan kong gawin? Paano ko to i-approach? Ganyan. So kailangan mo daw someone to ask to. Pwede ka rin pag-aralan mo rin ito and work this on your own. Pag-aralan mo, paano kaya? Para bukas pag dumating ako dun sa workplace ko, kaya sa mga taong to, masabi ko ng maayos o ma-present ko ng maayos yung idea ko o yung gusto kong iambag, ganyan, para ma-accomplish na namin. So in order for you to get this accomplishment, wag mahiyang magtanong with other people, ask for advice with expertise, and then work on it. Strategize. Have a great tactic. Okay, Libra? That is your April 14 to 20 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below. This major shift is for you, okay? Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.